Mainit-init na usapin ngayon yung isinusulong na panukalang batas ng isang senador dito sa ating bansa tungkol sa ating mga alagang ibon. Dalawang bagay yung dapat nating mapansin dito sa panukalang batas na isinusulong. Unang-una ay yung pagbabawal sa pigeon racing, at yung ikalawa ay siyempre yung pagbabawal doon sa ating mga alagang ibon na lumipad malapit sa mga paliparan o airport. Doon muna tayo sa pagbabawal, mga kalapatid. Mga grupo rin kasi ng mga tao na nag-a-advocate na ipagbawal na ng tuluyan yung pagsasagawa ng pigeon racing. Merong mga ilang mambabatas natin na ganun yung paniniwala, kaya isinusulong nila yan. Isa pang paksa na pagbabawal sa pagre-release ng ibon doon sa malapit sa paliparan ng mga eroplano. Kasi nga naman maaring maka-disgrasya. At yung panukalang yan ay agad-agad namang sinang-ayunan ng ating DILG at ilang local government. Ang mga ibang local government ay nagpatupad na ng ban o bawal mag-breed, bawal mag-alaga, mag-breed at magpalipad ng ibon within 3 kilometers malapit dun sa mga airport. So sa ganyang setup ay tuwirang maapektuhan nga naman talaga yung mga kalapatids natin, mga hobbies sa pag-aalaga ng ibon, ng kalapate na malapit dun sa airport o sa mga paliparang ng eroplano. So bawal within 3 kilometers from the airport. Understandable naman yan dahil maaaring maging banta ito dun sa operasyon ng eroplano at maging banta rin sa kaligtasan ng mga mananakay nating mga kababayan o mga pasahero. Pero alam natin na yung mga club naman may mga common sense naman yan. Hindi naman tayo magre-release malapit dun sa paliparan o sa airport. Sino nga bang may gusto na makakos tayo ng aksidente, di ba? Pero opinion lang natin, mga kalapatids. Ito ang kinatatakot ko. Yung unang punto ng isinusulong na batas, yung pagbabawal sa pigeon racing, dahil wala masyadong binanggit kung bakit ipinagbabawal ito, maliban dun sa batayan nila na makakaapekto ito sa paglipad ng mga eroplano, pwede magkaroon ng aksidente. Pero kasi pagka tinanggap natin yon ay malamang pasok na rin yung pagbabawal mismo dito sa mga pagsasagawa ng pigeon racing sa ating bansa. Ang totoo niyan, mga kalapatids, mga kanubi, ay may mga ilang local government na sa mga iba't ibang bahagi ng ating bansa na sinimulan na nila yung pagpapatupad niyan, pagmo-monitor niyan. Bagamat hindi pa pambuong Pilipinas na ipinatutupad. Ganun pa man yung DILG, ito nakakaalarma. Yung DILG, alright, ay ipinapatupad na nila, minomonitor na nila patungkol diyan sa isinusulong na batas na yan. Kaya masasabi ko sa pagkakataong ito, mga kalapatids, ay medyo nakakaba na. Yung halimbawa, magtotos ka, magsiselftos ka, road training, may dala kang training box na may mga lamang kalapate sa motor mo o sa sasakyan mo, at nakasagupa ka o nakasalubong ka ng checkpoint. Ayan, dyan tayo medyo kakabahan na. Bakit, mga kalapatids? Alright, walang problema kung yung magche-checkpoint sa atin ay nakakaunawa at naintindihan yung batas na kanilang pinatutupad. Okay? Pero alam niyo naman natin, dito sa bansa natin, sa Pilipinas, ay madalas yung mga batas na meron tayo ay pinagmumulan ng ano bang tawag doon? Mga loophole, may mga gray areas at nagkakatalo dun sa law enforcers na nagpapatupad ng batas. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, mga kalapatids. Yung tungkol sa lisensya. 'Di ba merong memorandum yung LTO na sila lang ang may karapatang mag-confiscate ng lisensya natin at yung ilang deputized ng LTO. Alright? So sila lang. Pero sa kabila nun, mga kalapatids, meron tayong mga nababalitaan na kapag halimbawa, taga dito Quezon City, tapos pumunta ka ng Muntinlupa at nagkaroon ka ng violation doon, yung mga local enforcer doon na nagpapatupad ng traffic ay kukunin yung lisensya mo. Siyempre, igigit natin na ang LTO lang may karapatan na magkumpiska ng lisensya at pwede tikitan tayo.
at wag kukumpiskahin yung lisensya. Pero siyempre, hindi naman lahat mga kalapatid ha. Karamihan sa mga law enforcer natin ay kulang sa kaalaman sa pagpapatupad ng batas. At hindi nagkakatugma yung pinatutupad nilang ordinansa sa kanilang lugar doon sa ipinatutupad ng LTO na nakakasakop sa kabuuan. So may mga ganun may mga discrepancies at dahil doon nagkakaroon ng alam mo yung mga usapin, nagkakaroon pa ng debate, magtatalo pa yung enforcer tsaka yung mga kapatid nating motorista. So may mga ganun. So gawin natin yung ganung setup dito sa usapin ng pagkakalapate. Halimbawa, ikaw maglo-load ka, papunta ka ng loading station para magkarga ng ibon, o di kaya naman ay mag-self toss or road training. Nakatali yung training box mo na may lamang ibon doon sa motor mo o sa sasakyan mo at na-checkpoint ka ng mga kapulisan or ng mga law enforcer. Ayan. At siyempre, aware sila na merong ganyan na bawal. At kapag kami nalas-malas mga kalapatids, pag yung nagpapatupad ng batas ay hindi masyadong maalam sa mga nilalaman o provision ng isinusulong na yon, hindi buo o detalyado yung kanyang kabatiran doon sa bagong batas na pinatutupad, ay maaaring magkaroon ng problema. Sabihin lang yan, bawal na yan, bawal na yan. Siyempre, sila naman yung nagpapatupad ng batas, tayo mangangatwiran lang. At sa huli, wala tayong magagawa dahil sila yung mga may kapangyarihan at sila yung nagpapatupad ng batas. So, mangyayari, diskusyon, mauuwi sa di pagkakaunawaan hanggang sa, siyempre, maaabala ka na, magi-give in ka na lang, mga kalapatids. Ganun naman ang nangyayari, di ba? Parang bago tayo ng bago. At yung mga ganyan pa nga ay nagagamit para sa pagkakaperahan. Pero hindi lahat mga kalapatids. Marami tayong kilalang law enforcers na patas kung lumaban. Pero yung iba, ayan, yung mga ganyang gray areas ng batas na pinatutupad nila ay nagagamit para, alam nyo na, para kumita sila, sumideline sila. Okay? So yun ang medyo kinakabahan natin sa mainit na usapin na ito. Pero ganun pa man, tignan na lang natin kung ano yung magiging resulta nito. Pero sa ngayon, medyo talaga mga kalapatids, para sa akin nakakatakot na may dala kang ibon at makasalubong ka or makita ka ng checkpoint. Dahil alam nyo na, isa yan sa mga tinitignan ngayon or mainit na tinitignan ngayon ng ating DILG kasama ang mga kapulisan. Kaya sa usaping yan mga kalapatids, anong masasabi ninyo? Paki-comment yung inyong saloobin ukol sa bagay na yan. Okay? So samantala ito mga kalapatids, kung makikita ninyo, andito yung ating mga ibon at ready na yung mga pakpak nila at nakita nyo naman kanina, pinaronda na natin. Alright? So matagal tayong hindi nakapag-vlog dahil hirap talaga yung schedule natin sa pagkakataong ito. Pinagsasabay natin yung pagtatrabaho, siyempre pamilyadong tao, tapos nag-aaral pa tayo at meron din tayong konting problema sa kalusugan na alam nyo na nagiging hadlang bakit hindi tayo regular na nakakapag-upload ng video. Okay, so itong ating mga ibon na to, nung nakaraang huling upload natin, tinastas yung mga pakpak niyan, hindi pa sila lumilipad. Pero ngayon, buo na yung mga yan, ready na sila. Kaya lang, sa kasamang palad mga kalapatids, hindi tayo nakakapag-training. At kung hindi ako nagkakamali, yung mga ibon na nagtitraining ngayon ay nasa Agapan Nueva Ecija na. So medyo late na tayo kung hahabol tayo mga kalapatids. Kaya wala, hindi na talaga tayo makakapaglipad para sa North Derby Race ngayong taon. So sayang yung mga ibon natin na Benrid, ayan yung mga naka-green banded. So ang bala ko mga kalapatids, dahil wala na silang lipad, so siguro i-out ko na sila. Mag-out ako ng mga ibon na naririto. Okay, kasi hindi ko na rin sila talaga malilipad. So sa mga interesado dyan mga kalapatids sa Kanubi, pwede ninyong gawing panimula itong mga to. I-out na natin yan sa reasonableng halaga. Ano ba yung mga i-out natin dito? Pati yung mga ano natin, ito, ayan, sayang, ano yan mga ano yan, mga kinu-crossbreed natin yan dahil nga dinidevelop natin yung ating bloodline dito sa ating lock. Kaya lang ito, yung produkto mukhang hindi natin masusubukan. Pero okay lang mga kalapatids, i-out na lang natin yan para dun sa ating mga kalapatids na Kanubi na gusto ng panimula. So mag-message lang kayo dun sa ating Facebook page para sa mga interesado. Okay, so magpapatungan na ako mga kalapatids. So yan muna yung ating kwentuhan sa pagkakataong ito. At mukhang uulan na naman. Meron na naman thunderstorm mamayang hapon dahil matindi yung itim ng kaulapan dito sa aming area. Okay?
Keep safe everyone. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam.